how happy our face at his side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Kahangahangang Diyos ng pag-ibig, sa luklukang banal lumalapit, humingi ng awa at pananalig, ang biyayang tapat anong likid. Kahit magpalit ang mga dahon, nananatili ka sa panahon, ikaw pa rin ang bukas at kahapon, ika'y laging tapat, Panginoon. Tunay kang matapat, di kumukupas, walang paglilo sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas, tunay kang matapat hanggang wakas. Awa mo't pag-ibig ay sagana, pagpapalay di rin nagbabawa, pangakong tiyak kaysa tala, laging tinutupad sa pagsinta. Kahit kami minsa'y makalimot, di magbabago ang iyong loob, ang puso mong tapat, ang siyang nagdulot ng pagkalinang tungo sa krus. Tunay kang matapat, di kumukupas, walang paglilo sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas, tunay kang matapat hanggang wakas. Di ka magbabago at lilipas, tunay kang matapat hanggang wakas. Hallelujah! Amen. Okay po. Tayo po tumahilat, umawit po tayo. Joke lang. Okay. Again niyo po yung mensahe na awit. No? Kanina tinuro ko na po sa inyo. No? At kung gusto niyo pong sumabay sa akin, sabayan niyo po ako. Ano? Para lahat tayo ay konting-konti lang po. Ano? Yan pong awiting yan ay inawit na po ni Sister Joanne bago po siya kinasal. Ano po? Noong nakaraan. At kaya ko po na isipang awitin ulit na po ay naging totoo po sa amin.
hindi lang po sa akin, ano po, naging totoo po sa pamilya po namin yung awit na yan. Minsan yung pain, yung problema, alam mo hindi mo na kayang dalhin, ano? Pero pag inisip mo yung kabutihan ng Panginoon at saka yung biyaya ng Panginoon, makakapagpatuloy ka sa kawain ng Panginoon. Yan po ang tunay na mensahe ng awitin. Ano po, at alam ko, totoo rin po sa bawat isa sa atin. Kaya maganda po ang awitin na yan. Okay po? Sige po. Sometimes problems seem so big, they hide the light of day. Sometimes pain cuts so deep, I can't find the words to pray. Sometimes heartache seems to be much more than I can stand. That's when grace seems to take me by the hand. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. I know every pain I feel becomes His very own. God knows the weakness of my heart, that I can't make it all alone. For He knows what I can handle, and He never gives me more. When my strength comes to its end, He has more grace in store. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. His grace will help you stand when problems seem so tall, and His grace will pick you up every time you fall. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. Just remember, when it seems you can't go on, God gives grace. Amen. Praise the Lord. At ngayon po, muli po, welcome po natin sa ating pulpito si Pastor June Linderos. Amen, sir. Preach the word. Amen. Salamat, Brother Derry. Magandang araw po uli sa inyong lahat. Oh, good afternoon po. And napakagandang awitin po ang inawit ni Brother Derry tsaka ng choir. Isa sa mga naaawit namin nung araw nung kami ay mga estudyante pa po. Sige po, let us open our Bible in the book of Exodus. Chapter 15. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Kahit umuulan.
At napakasarap na tumungo sa church kahit gabi o kahit hapon. Amen? No? Kanina nakita ko dito nagkakainan yung mga members, no? Ganda tingnan. Kasi sa amin ganun din eh. After ng morning service, kakain lang kami ng tanghalian. And then 1:30 service din namin. No? Para dire-diretso yung service. And then pagkatapos young people naman. Young people service. Dati ang afternoon service namin 6 p.m. Ang problema yung lugar namin medyo delikado. Marami kaming member na snatch, na snatchan, na hold up. Nung nakaraan linggo, last 2 weeks, may member kami na binaril o tinutukan ng baril, hinold up. Sa biyaya ng Panginoon, nakaligtas. At naagaw niya pa yung baril. No? So, ganun ano yung lugar namin. Kaya yung service namin sa hapon na 6, ginawa namin ng 1:30. Para maaga makauwi, safe na lahat. Exodus chapter 15. Verse 22 to 27. Chapter 15, verses 22 to 27. Basahin po natin ang salita. Ako po sa verse 22, kayo po sa verse 23 hanggang maabot po natin ang verse 27. Verse 22. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" And said, "If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee." Amen. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, muli po, salamat po sa hapong ito na ang inyo pong mga anak mula po sa Christian Bible Baptist Church ay nagkatipon sa inyo pong tahanan upang magbigay ng kapurihan at kadakilaan sa inyo pong pangalan. Salamat po sa fellowship, sa Ladies Fellowship kanina, sa awitan, sa Roll the Verse and Roll the Song, sa mga testimony ng kabutihan nyo po sa inyo pong mga anak. Dalangin namin, ito po ay nagsilbing kalakasan po ng bawat membro ng Christian Bible Baptist Church. At ngayong hapon, sa pag-aaral po namin ng inyo pong mga salita, tulungan niyo po kami sa kabila ng malakas na ulan, ang inyo pong banal na spirito ay kumilos sa kalagitnaan po namin. Tulungan na ipaunawa ang mga salita niyo po, maging pagkain ng aming pong mga kaluluwa, maging kalakasan po namin, katugunan sa pagharap sa panibagong linggo, at maging daan sa paglago po namin bilang mga anak ng Diyos. Pagpalain niyo po patuloy ang inglesyang ito, si Pastor Recto at ang kanya pong buong sambayanan. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Naririnig niyo naman po ako, no? No, salamat sa audio, nag-a-adjust ng ating volume. So, from these verses of the scripture that we have read, ang pag-aaralan po natin ngayong hapon is about, Kuya, ipopost ni Kuya. No? So, yung title na pag-aaralan po natin is Bittersweet. Yan po yung ating pong paksang pag-aaralan. But before that, let us define those words
these things para maunawaan po natin. Ano ba yung bitter? Ano ba yung ibig sabihin ng bitter? So, when we say bitter, ang ibig sabihin po niyan, hard to bear, grievous, and then causing pain, bitter chill, characterized by intense hostility or resentment. Yan po ang ibig sabihin ng bitter. Yung sweet naman, ang ibig sabihin, pleasing to ear, agreeable in disposition, pleasant. So huwag niyo pong kakalimutan yan, ha, yung mga meaning ng words na po yan. And then, balikan po natin yung istorya ng binasa po natin. Israel become bondage to Egypt for 400 years. Alam niyo po yung istorya ni Joseph? Naalala niyo po? Si Jacob, si Joseph, at ang kanyang mga kapatid. Diba? One time, si Joseph, nainggit sa kanya yung mga kapatid niya, mga kuya niya, binenta siya sa mga Midianites. At yung Midianites, binenta si Joseph kay Potiphar sa Egypt. Si Joseph, naging servant ni Potiphar, nakulong siya, ginamit din si Joseph ng Panginoon para pagpalaing ang Egypt. Magkakaroon ng 7 years ng sagana, magkakaroon din ng 7 years na famine or tagutom. So sabi nga ng Bible, ginawa siyang pangalawang tagapangulo sa bayan o sa bansa ng Egypt. At dahil nagkaroon ng tagutom, si Jacob at ang kanyang mga anak, naganap sila ng pagkain. Naalala niyo po yun. Nakapunta sila sa Egypt. And then, to make the long story short, nagkita uli sila at pinapunta si Jacob sa Egypt, yung kanyang buong sambayanan, at yung bayan ng Israel, pinapunta sa Egypt. Dumaan ang maraming panahon, nagkaroon ng Pharaoh na hindi kilala si Joseph. At hindi kinikilala si Joseph yung kanyang contribution sa bayan ng Egypt. Dumami ang mga Israelites, na-threaten yung mga Egyptians, baka mas ma-overcome pa sila ng mga Israelites. So ang ginawa ni Pharaoh, ginawang slave ang mga Israelites. Ginawang mga alipin, ginawang mga katulong, mga kasambahay, ginawang mga farmers. Lahat ng paghihirap ay pinaranas ni Pharaoh sa bayan ng Israel. But there is a promise of deliverance. Isang araw, pinanganak si Moses. Alam niyo po yung story ni Moses, no? Pinanganak si Moses. Natagpo siya sa isang river. For 40 years, namuhay si Moses bilang Egyptian. Nakatira si Moses sa kaharian, sa palasyo, sa pamumuno ni Pharaoh. After 40 years, na-involve si Moses sa isang crime. At yung crime na yon ay pagpatay sa isang Egyptian army. Naalala niyo po? Naalala niyo yung istorya, no? So dahil siya ay nakapatay, may kaso siyang murder, nung binabaan na siya ng warrant of arrest, tumakas na siya. Pumunta siya sa backside of the desert. For 40 years, he remained at the backside of the desert, yung Midian. Doon siya nakapag-asawa. After 40 years, kinausap ng Diyos si Moses. Moses, I have a purpose. At ikaw ang pinili ko para palayain ang aking bayan mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. At susundan niyo po yung istorya. Alala niyo po. So pumunta si Moses. Sabi ni Moses, ayaw pa ni Moses, Lord, ayaw ko pa. Mahirap. Kasi medyo bulol ako eh. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Nakalimutan ko na yung language ng Egypt. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, Moses, kasama mo ko. At isama mo si Aaron, yung kanyang brother. No? So pumunta sila doon, kinausap nila, nag-argue sila ni Pharaoh. Ang sabi ni Moses kay Pharaoh, Pharaoh,
Ako ay sinugo ng Diyos dito para palayain ang bansang Israel mula sa pagkakaalipin. At alam natin, hindi pumayag si Pharaoh. No, kahit anong pamimilit ni Moses, ayaw paniwalaan ni Pharaoh na siya ay sinugo ng Diyos. Nagkaroon pa ng maraming arguments, nagpakita ng ahas si Moses, si Pharaoh nagpakita rin. Talagang kinokontra niya yung lahat ng sinasabi ni Moses. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh. Pero, ang gusto ng Diyos, lumaya talaga ang bansang Israel. So dahil doon, ang Diyos ay nagpadala ng mga salot. O, alam niyo po yung 10 salot. Naaalala niyo po ba? Yung 10 salot. Yung number 1 na salot, the water becomes blood. So yung ilog, yung mga tubig nila, yung mga mineral water nila, yung mga purified water ng mga Egyptian, ginawang dugo ng Panginoon, ng Diyos. Para ipakita kay Pharaoh na gusto niyang palayain at makawala ang kanyang bayan sa Egypt. Pero ayaw pa rin. Hindi pa rin sumunod si Pharaoh. Ano ginawa ng Diyos? Nagpadala uli siya ng salot. Plague of frog, mga palaka. Nagpadala ang Panginoon ng mga palaka. Ayan. Plague of flies, kuto, plague of flies, death of Egyptian cattle, and boils and blains, hail and fire, plague of locusts, plague of darkness, hanggang sa kasukdulan, death of firstborn son. Sa napakadaming salot na ipinadala ng Diyos, sa 10 salot lang na-realize ni Pharaoh na ito ay kalooban ng Diyos. Sapagkat ang isa sa kanyang mga anak ay namatay na. So dahil doon, pinalaya na ni Pharaoh ang bansang Israel. No? At tumawid sila. Saan sila tumawid? Sa Pasig River. No, hindi po sa Pasig River. Tumawid po sila sa Red Sea. Di ba, hinabol pa nga sila ni Pharaoh Nagbago yung isip ni Pharaoh. Wala na tayong mga slave. Wala na tayong mga kasambahay. Wala na tayong mga labandera. Wala na tayong mga mangangalakal. Hindi natin alam yung mga trabaho na yan. Wala na tayong mga farmers. Wala na tayong mga fishermen. Wala na yung bayang Israel. Biglang nagbago yung isip ni Pharaoh. Hinabol niya pa. Kasama ng kanyang army. At nandun sila si Moses sa isang dulo ng Red Sea. At kailangan nila tumawid. Di ba? Nagmurmur yung mga tao, baka mamatay na tayo rito. Ano ginawa ni Moses? Nandalangin siya at dinivide ng Diyos ang Red Sea. Amen? Ang sabi ni Moses, 1 divided by 2 cannot be. No? Hindi. Dinivide ng Panginoon yung Red Sea at sila ay nakatawid. At ang mga sundalo humabol sa kanila ay namatay. No, alam niyo na po yung story. No? And then, pagtawid po nila, yung journey hindi natatapos. Sapagkat papunta pa rin sila sa promised land. Okay? Nakatawid pa lang sila ng Red Sea. Ang lugar na pupuntahan nila is Canaan, yung promised land na ibinigay sa kanila ng Panginoon. And sa pag-journey nila, sa paglalakbay nila, they had to go into wilderness. Maraming mga parang silang papasukin at susuungin. Hanggang sila ay makarating dito sa binasa nating verse. Hanggang sila ay makarating sa isang lugar na ang tawag ay Mara. So Moses brought Israel from the Red Sea and they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. So from Red Sea, they went into wilderness. Ang pangalan ng lugar ay Shur. For 3 days, they stayed there. Walang tubig. At mahirap sa atin ang walang tubig. Tama po? No? Madidehydrate po tayo.
Manghihina po tayo. So they had to continue their journey hanggang sa isang araw, hanggang sa isang pagkakataon. And when they came to Mara, they could not drink of the waters of Mara. Hanggang sa pagkakataon sila ay makarating sa Mara. May tubig sa Mara, amen? Walang tubig sa Shur, pero sa Mara, merong tubig. Pero ang problema, hindi nila mainom. Kasi ang tubig sa Mara, bitter. Mapait. Ano yung ibig sabihin ng bitter? It is hard to bear, grievous. Hindi nila kayang tiisin, mapait. Grievous, causing pain. Characterized by intense hostility. May tubig nga, useless, hindi nila mainom. Kasi masyadong bitter, mapait. At dahil doon, they mourned. Diba? Nagmurmur na naman sila. Nagagalit na naman sila kay Moses. Kawawa si Moses sa kanila eh. Kasi pag sila ay nagmumurmur, ang lagi nilang kinakausap si Moses. Ang lagi nilang napagdidiskatahan si Moses. They murmured because water is bitter. They are exhausted. They are burned out. They were in pain. They were in grief. Pagkatapos, ang iinumin pa nilang tubig, bitter. Mapait pa. No? Napakahirap. Ang hirap pag mapait ang iinumin. So, ang ginawa ni Moses, kinausap niya ang Panginoon. Ang maganda kay Moses, pag mayroong problema, hindi siya lumalapit kung kani-kanino. Ang kinakausap niya ay ang Panginoon. Nagpipray siya, amen? Kaya tayo, pag may problem tayo, huwag tayo kagad pupunta kung kani-kanino. Ang the best na puntahan dapat natin ay ang Panginoon. Amen? So kinausap ni Moses ang Panginoon. Ang sabi ni Moses, ng Panginoon kay Moses, Moses, meron isang puno doon. Ito ang gagawin mo ngayon. Ang gagawin mo, putulin mo yung puno at ilagay mo sa tubig, gawing mong tsaa. So ginawa ni Moses. Pagkalagay ni Moses ng tree, yung mapait na tubig, naging matamis, naging masarap. Amen. Pag walang, sa Diyos walang imposible. Pag wala ng paraan para sa atin, sa Diyos kaya niyang gawa ng paraan. Amen. Yung mapait, naging matamis na tubig at pumawi ng kanilang mga uhaw. At dahil doon, nakapagpatuloy sila ng paglalakbay. Amen? Ngayon, ang sabi ng Bible, sa Book of Job, buksan po natin ang Book of Job. Chapter 5. Job chapter 5. Ang sabi ng Bible, yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. Tayong mga tao, we are born into trouble. Chapter 14 verse 1. Ang sabi ng Biblia, chapter 14 verse 1, man that is born of a woman is of few days and full of troubles. Amen. Sino rito ang pinanganak ng lalaki? Sino sa atin ang pinanganak ng lalaki? Ako lang? Wala, di ba? Lahat tayo ay pinanganak ng ating mga nanay. And because we are born of a woman, our days are only few and we are full of troubles. Ano ibig sabihin yun? The inevitable fact of life, that life is bitter. Ang buhay talaga natin
ay punong-puno ng maraming mapapait na bagay. Amen? Hindi ibig sabihin Kristiyano, laging masaya. Amen? Okay yun. Pero ang katotohanan ng buhay, that life is bitter. Amen? Mapait talaga ang buhay po natin. Kung tatanungin ko ang bawat mga tatay, sasabihin nila, ang hirap talaga ng buhay. Mapait. Amen? Nakikita lang natin sila masaya. Pero may mga panahon, may mga araw, sa pagtatrabaho nila, nahihirapan din sila. Amen? Gusto rin nilang umayaw. Gusto na rin nila na matapos yung problema nila. Tama po? Kasi ang buhay talaga, mapait. Amen. Kung tatanungin ko, mga nanay, ganun din. Di ba? Tama po ba mga nanay? That life is bitter. We are only a few days and full of troubles. Amen? Kung bibilangin natin yung problema, kung bibilangin natin yung mga challenges, mas marami pang problema kaysa blessings. Tama po, no? Di ba? Mas maraming problem kaysa blessings. Amen. Salamat lang sa Panginoon, Kristiyano tayo. Mas nakikita natin yung blessings. Pero yung realidad, laging may problema. Amen. Life is bitter. Mapait talaga ang buhay. Sa mga young people, ganun din. No? Lahat ng aspeto ng buhay natin, mapait. Kasi yun yung naturality natin, tao. We are born of a woman, only few of days and full of troubles. Yun po ang buhay po natin. Bawat isa rito, sa palagay ko, merong iniisip na problema. Amen? Masaya tayo ngayon dito, pero pag uwi natin sa mga tahanan natin, ayan na naman yung problem. Amen? Kinabukasan, haharap na naman tayo sa maraming problema. Sa harap, sa panibagong linggo, ang dami na naman challenges. Biyaya na lang talaga ng Panginoon. Pag Sunday, nandito tayo, amen? Nakakapagpuri tayo sa Panginoon. Kasi kahit bitter ang life, pwede naman niyang tumamis. Amen? Kahit mapait ang buhay po natin, pwede pa rin siyang maging matamis. Amen? Gagawin lang natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Tingnan natin sa verse 25. Exodus chapter 15. Chapter 16. Chapter 15, verse 26. Ang sabi ng Bible, and said, if thou wilt diligently hearken to my voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord that healeth thee. Gusto lang ng Panginoon, para maging matamis yung buhay sa kabila ng mapait, kung ano yung pinapagawa niya sa atin, gawin po natin. Amen? Lalo lang pumapait, lalo lang nagiging masama, kasi hindi natin ginagawa yung dapat gawin natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Amen? Gayahin natin si Moses. Ang sabi ni Moses, ng Panginoon kay Moses, Moses, nakita mo yung puno na yun, lagay mo sa tubig. Cast it down to the water. And the water, even though it is bitter, it will turn into sweet. Amen? So there are things in our life, there are things that must come, that must cast down into our life para maging matamis ang buhay po natin. Amen? Una, cast the tree to your life, cast the prayer into your life. Cast the tree of prayer into our life. Ibuhos natin yung panalangin sa buhay natin. Amen? Amen po. When it is hard to pray, pray hard. Amen?
Pag nananalangin tayo, walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya pag may prayer meeting at may panahon ka naman pumunta ka sa prayer meeting. Amen? Kasi yung prayer, ikinakas mo sa buhay mo na kahit mapait ang buhay, pwede maging matamis sapagkat nananalangin po tayo. Amen? Hindi natin maaalis yung mga problema. Pero pag nanalangin tayo, doon gumagaan, doon tumatamis, sapagkat ang kumikilos ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Cast prayer into our life para mapait man ang buhay, magiging matamis. Amen? Ano yung pangako ng Panginoon? Call unto me and I will show you great things which thou hast not seen. Hindi mo pa nakikita, papakita ko sa iyo yung mga dakilang bagay every time you pray to the Lord. Amen? At naniniwala po ako, bawat isa makakapagsabi rito, salamat, we have an answered prayer. Amen? Naging matamis yung buhay kahit mapait sapagkat ako ay nananalangin. Amen? Second thing, nandiyan na yan, cast the church into your life. Mapait na ang buhay, wag na po tayong umalis sa church. Amen? Diba? Kasi lalo magiging mapait ang buhay po natin pag wala po tayo sa simbahan. Sapagkat sa simbahan, makita lang po natin ang mga ngiti ng bawat kapatiran, nagiging matamis yung ating buhay. Amen? Makita lang natin yung ating pastor, kasama nyo lang yung pastor ninyo, nananalangin yung pastor sa inyo. Kahit matindi yung problema ninyo, magiging matamis ang buhay. Amen? Huwag na po natin aalisin yung simbahan sa buhay po natin. Sapagkat pag umalis pa, pag nawala pa yung church sa buhay natin, ano na lang mangyayari sa atin? Amen? Babalik pa tayo sa Egypt? Babalik pa ba tayo dun sa mundo? Sa mundo, lahat ng kasiyahan, panandalian lamang po. Amen? Lahat ng kasiyahan sa mundo may bayad. Tama po? Lahat ng kasiyahan sa mundo may bayad. Para maging masaya ka sa mundo, kailangan mo magbayad. Kailangan mo magbayad ng pambisyo mo. Kailangan mo pagbayad sa mga lugar na kung saan mayroong kasiyahan. Hindi libre yun. Pero sa Panginoon, ang kasiyahan, ang kagalakan ay libre. Amen? All we have to do is to cast the church into our life para kahit mapait, nagiging matamis ang buhay. Amen? Last thing, of course, cast the Lord to your life. Wag na wag po natin tatanggalin ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? Para kahit mapait, nagiging matamis. Ang kape, masarap inumin. Amen? Tama po, no? Ang kape, masarap inumin eh. Pero pag walang asukal, ang pait. Amen? Hindi mo siya maiinom ng straight. Pero pag nilagyan mo ng asukal, tumatamis. Amen? Ang buhay natin, mapait. Pero pagkasama natin ang Panginoon, tumatamis ang buhay. Amen? Sapagkat ang sabi niya, cast your care upon the Lord, for He careth for you. Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 17, He will give us peace that passeth all understanding. Kahit may problema ka, kahit marami kang pagsubok na hinaharap, nakakaroon ka pa rin ng kapayapaan na hindi mo kayang isipin. Sapagkat kasama mo ang Panginoon. Amen? Tanggalin natin ang Panginoon. Wala na mangyayari sa buhay po natin. Puro problema na lang. Kaya minsan hindi ko po nauunawaan yung Kristiyano. Sa kabila ng pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos, lumalayo pa sa Panginoon. Amen? Nagbabackslide pa, bumabalik pa sa sanlibutan. Isipin lamang po natin yung kaligtasan po natin. Yung kaligtasan pa lang na ibinigay ng Panginoon, sapat na para maglingkod tayo sa Kanya. Amen? Isipin natin, sa impyerno tayo pupunta. Sino ba tayo para iligtas ng Panginoon? Pag humarap tayo sa salamin, punong-puno tayo ng kasalanan.
Amen? Sino ba tayo para iligtas ng Panginoon? Pero iniligtas niya tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Pero hindi ko maunawaan, marami pa rin Kristiyano lumalayo sa Panginoon. Sa kabila ng kaligtasan na ibinigay niya. Amen? Hindi nila nare-realize na lalong papait lamang po ang kanilang buhay. Amen? Kaya, dito po, sa lahat ng membro ng Christian Bible Baptist Church Pasig, cast the Lord in your life. Hindi nyo namamalayan yung problema na susolve. Nalalagpasan nyo yung problema. No, sabi nga ng dating kanta, there is no mountain that God cannot move it. There is no problem that God cannot solve it. Amen? Napakaganda ng awitin na inawit kanina. It is only by the grace of God. Pero ang kailangan natin gawin, cast it into your life. Amen? Ilagay mo lagi sa buhay mo yung panalangin, ilagay mo lagi sa buhay mo yung church, sapagkat may Word of God sa church, sapagkat may pastor sa church, sapagkat may mga kapatiran sa church, at higit sa lahat, yung buhay natin, dapat nandoon ang Panginoon para maging matamis. Tayo po ay magsitayin lahat, tayo po ay manalangin. Let's pray. Tuwagin ko si Kuya Derry. Ikaw na po mag-close in prayer. Tayo po ay manalangin. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, salamat po sa mensahe na ayag po. Salamat po, Panginoon, sa testimony po, Panginoon, ng mga Israelites at ng kanilang leader, si Moses po, Panginoon, na kung saan minsan po darating po sa buhay po namin ang bitter times, Panginoon. But if you are here in our lives, Panginoon, every bitter will become sweet, Panginoon. Bless niyo po ang invitation po namin. Mangusap po kayo sa aming kalagitnaan, Panginoon. At nawa ang mensahe po ito ay magkaroon po ng magandang bunga sa buhay ng bawat isa po sa amin. Bago po ako matapos ang panalangin, habang tumutugtog po si Melay ng ating invitational song, kung ang Panginoon po ay nangusap po sa inyo, lapit po tayo sa harap. Sa harap po. Huwag po dyan sa mga silya. Dito po tayo mag-forward po sa harap. At magkaroon po tayo ng courage to commit sa Panginoon na we would cast the tree of prayer, cast the tree of church, and cast the Lord into our lives. Garantisado po yan. Pag ang Panginoon ay nasa buhay ng bawat isa po sa atin, every bitter will become sweet. Amen. Praise the Lord. Panginoon, salamat po muli sa mensahe na ayag. Salamat po sa mensaheng ginamit niyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na hindi niyo po kami pinahintulutan na makalagpas ng linggo na ito, Panginoon, na kung saan, Panginoon, hindi niyo po pinoprovide aming mga pangangailangang spiritual. Salamat po, Panginoon, sa Sunday School, kung saan tinuruan niyo po kami, Panginoon, kung paano po kami, kung ano po ang dapat namin mga gawin sa buhay po namin. At kanina umaga sa preaching, ganun din po, Panginoon. At ngayon po, you have imparted to us, Panginoon, instructed us, Panginoon, na kahit po may mga bitter things sa buhay po namin, na you allow us to pass through, Panginoon, ay nandyan po kayo, nagpo-provide po kayo ng mga bagay na pwede po, Panginoon, makapag-turn po dito sa mga bitter na ito into sweet, Panginoon, so that we can continue, we can go forward, Panginoon, sa paglilingkod po namin sa inyo. Bless you po, Panginoon, ang mensahe na ito, Panginoon. Gamitin niyo po ito sa amin, sa buong linggo na darating po sa buhay po namin. Magamit po namin to para po, Panginoon, sa buhay po namin, kayo po ang maluwalhati, Panginoon, at makita na sanlibutan ito, Panginoon.
Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po kayong bumalik sa inyong